Tingin ko si Yusao. Nasa labas nagtatrabaho at nababaliw na. Parang may kulang sa isip. Tama ba? Bakit hindi siya nagtatrabaho sa lungsod? Bumalik siya sa mahirap na bundok para magkalat. Gumastos ng pera para sa pangangalaga ng sira-sirang ilog. Eto, mga kabataan, hindi nakikinig sa payo. Maaga silang nagkakaroon ng problema. Tingnan mo. Nagtatayo pa nga. Parang totoo. Nagpapanggap lang. Anong mabubuo nila? 80,000 pesos. Airing 4 years worth of hard-earned money. All dumped into that stinky ditch. Annual lease fee is 2,000. 3 years is 6,000. Plus the fish array cost. Not much left after that. Enough for him to suffer losses for half a year. Akala niya kung sino siya. Mukhang patay na tubig. May buhay sa ilalim. Mabango ang putik. Makapal ang mga damo sa tubig. Sapat na ang lalim ng tubig. Kulang na lang ang malakas na ulan. Nakita ko ito mga 2 taon na ang nakalipas. May nagsusubok maglagay ng mga isda sa ilog na ito. Sa huli, pawang namatay lahat. Di ba't tawag doon ay pagsubok sa tubig? Maglagay lang ng ilang daang pisong isda. Magpapalutang-lutang lang ang bangka. Maglagay ng ilang daang libong piso dyan. Para lang sa pag-aaksaya ng pera. Bayad sa kontrata ay 6,000 piso. Linisin ang ilog, 2,000. Panghuli ng isda, 1,500. Budget para sa mga hatching ng isda, 2 panig. Maliit na bangka. Itong mga pera, sapat na ba? Na-compute ko na. May sobra pa. Bumili ng pamingwit at bangka sa pangingisda. Anak, walang kakayahan ang magulang ko. Hindi makakatulong ng malaki. Pero ang pera ay sarili mong kinita. Ikaw ang magpapasya. Tama. Paano kung malugi? Mama, hindi ka mawawalan. Natutunan ko ang teknolohiya sa labas. Naintindihan ko ng malinaw ang ilog na ito. Ay, si Zuwa ay muling nagbabantay sa iyong minamahal na ilog. Huwag mong maliitin ang iba. Yun ay tinatawag na pagsisimula ng negosyo. Negosyo. Sa tingin ko, libingan ang itinatayo. Ha 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 ha. Tumawa ka. Hintayin mong dumating ang panahon ng pagbaha. Tingnan natin kung sino pa ang makatawa. Ilang taon nang barado ang daanang ito. Hindi nakakapagtaka na hindi umaagos ang tubig. Dapat pigilan sa itaas. Dapat din pigilan sa ibaba. Makapasok ang mga isda. Hindi makalabas. Kulang pa ang lambat sa ibaba. Ipagpapatuloy bukas. Sabi ninyo, itong batang ito. Parang baliw na ba? Araw-araw na maaga at gabi na nagigising. Hindi makasagupa sa sirang ilog. Bata pa kasi. Isang matigas ang ulo. Kailangan pang masaktan bago malaman. Kapag namatay na ang mga isda, saka lang titigil. Nagsimula nang maging buhay ang agos. Hintayin mo, malapit na ang panahon ng pagbaha. Maliit na bangka, nakapagdesisyon ka na. Alam ng mga tao sa nayon ang ilog na ito. Punong baryo, nakapagdesisyon na ako. Mag-sign ng 3 taon. 3 taon na bayad sa kontrata, 6,000. Isang beses na bayad ng buo. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Zuwa, talagang pumirma ka na sa kontrata ng sirang ilog na iyon. Pumirma ka na. Magkano ito? 2,000 bawat taon. 10,000 sa loob ng 3 taon. 9,000 para bumili ng isang mabahong kanal. Walang magawa sa pera mo, no? Narinig mo na ba? Talagang inangkin ni Yusao ang kontrata sa ilog. Nakapirma na. Totoo nang ang nakapirma. 6,000 piso na kontrata. Kasama pa ang kagamitan sa mga isda. Yung 10,000 piso niyang ipon, malamang hindi sapat para magpatayo. Itong gastador na to. Bibilin mo ba yung panghuli ng isda? Pinakamaliit at pinakamalakas, hindi kayang hulihin ng karaniwang lambat ang mga ligaw na isda. Boss Zhang. Yung lambat na pinag-usapan natin noong nakaraan, kukunin ko na. Kapatid, gusto mo ba ng ganitong masikip na bakal na lambat? Hindi ito mura, mas matibay, mas mabuti. Kailangan kong hadlangan ang mga ligaw na isda sa panahon ng pagbaha. Panahon ng pagbaha. Balak mong magbuhos ng tubig at hulihin ang isda. Sinuri ko ang mga datos ng panahon. Sa mga nakaraang taon, tiyak na magkakaroon ng pagbaha sa tag-init. May mga ideya ang mga kabataan. CJ, bibigyan kita ng mas mababang presyo. Bata, gusto mo ba ng grass carp o silver carp? Grass carp, silver carp, common carp. Ihalo ayon sa proporsyon. Marunong kang maghalo. Hindi ito maiintindihan ng karaniwang tao. Sumunod ako sa guro ng mga produktong dagat. Nagturo sa akin ng mahigit kalahating taon. Kapatid, itong mga isda mo, saan mo ito dadalhin para alagaan? Sa Tongshanhe, yung ilog na iyon, hindi ba iyon? Hindi makakapag-alaga ng isda. Talagang bibili ng isdang Elfi. Magkano kaya ang kailangan dito? Tingnan mo ang mga lambat na iyon.
At ang mga kagamitan, syempre abot ng ilang libo. Sayang ang pera. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Una, mag-adjust sa temperatura ng tubig. Bago ilagay, masyadong mababa ang kapasidad. Palakasin ang oxygen machine ng kaunti. Nakita ko mismo siya, maglalagay na ng mga isda sa ilog. Puno ng ilang malaking kahon. Mabubuhay ba ang mga isdang iyon? Sobrang mabaho at maitim ang tubig ng ilog. Hindi mabubuhay. Taya ako. 3 araw lang, patay na sila. Hindi aabot ng 1 buwan. Patay na lahat ang mga deer mo. Kain na, kain na. Mabilis mag-grow. Bago ang panahon ng pagbaha, kailangang may timbang. 2-3 malalakas na ulan. 24 na taon, malakas na ulan. 25 na taon. Hindi ito magiging eksepsyon sa taong ito. Kailangan pang sukatin ang kalidad ng tubig. Kahapon, masyadong maraming bula. Maaaring dahil sa pag-ferment ng putik. Narito na naman. Araw-araw, parang ang ganda ng pagkakaayos. Kailangan kumuha ng mas marami. Para sa paghahambing ng datos, laging makikita ang ugat ng problema. Nakaipon ang putik ng malalim. Ito ay masama, ngunit ito rin ay mabuti. Napakamabunga, natural na pataba, mas malakas ng 100 beses kaysa sa patabang kemikal. Bahay ng tubig. Dito lang sa tubig, bumagal na. Pinakamamahal ng mga isda ang magtipon-tipon. Masagana ang mga damong tubig. Sapat ang likas na pagkain. Itong ilog na ito, hindi ito tuluyang patay na tubig. Sa loob ng 4 na taon na nagtatrabaho sa ibang lugar. Pagod na pagod at puyat. Sa huli, walang makukuha. Kuya Yu, interesado ka bang mag-alaga ng isda? Guro, unang alagaan ang tubig kapag nag-aalaga ng isda. Ang kalidad ng tubig ang pangunahing. Paano mo malalaman kung maganda ang kalidad ng tubig? Tingnan ang kulay, amoy. Ito, dahan-dahan kitang tuturuan. Pag-aalaga sa mga daluyan ng tubig. Isdang tubig tabang, ugali. Panahon ng pagbaha, mga isda. Batas ng paglipat. Tingnan mo itong mga isdang grass carp. Kadalasang kumakain ng mga damo sa tubig. Ang mga silver carp naman ay nagsasala para sa mga plankton. Ang mga bayhead carp ay kumakain ng mga zooplankton. Ang mga iba't ibang uri ng isda ay pinagsasama-sama. Kaya't ang iba't ibang uri ng isda ay gumagamit ng iba't ibang bahagi ng tubig ng sabay-sabay. Doubling produksyon. Matalino. Naiintindihan agad. Itinuro ng mga nakatatandang manggagawa. Sa wakas, magagamit na. Pagsuplay ng tubig sa itaas. Kailangan ng isang malaking pang-istruktura na net. Pagsuplay ng tubig sa ibaba, nakaipit sa makapal na lambat, bangka. Ikaw araw-araw na nasa tabing ilog, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho. Anong pwedeng gawin sa sirang ilog na ito? Magpaparami muna ng mga isdang pang-eksperimento. Tingnan kung gaano karaming buhay ang makakaligtas. Maganda ang enerhiya, napakabilis mag-adapt, maayos ang buhay, walang problema sa kalidad ng tubig. Dissolved oxygen, 6.5. E-value, 7.0. Ammonia nitrogen, 0.3. Perpekto. Ilagay ang mga damo sa mababaw na tubig. Ilagay ang mga hito at mga isdang pangkalikasan sa malalim na tubig. Ilagay ang mga carp sa ilalim. 40% damo. 3% hito. 2% isdang pangkalikasan. 1% carp. Tama ito. Sabihin nyo nga, yung pamangkin namin, parang may sira sa ulo. Gusto ko sanang kagatin siya para magising. 8,000 ganun na lang na nawala. Xiaozeu, kumain ka muna. Salamat, ma. Mga G-Risay, mabuti ba ang kalagayan nila? Mabuti naman. Lahat ng nag-birsay magpalutang ay buhay. Malayo pa sa panahon ng pagbaha noong nakaraang taon. 19.16, 30 na taon, 1,937. Hindi pa nakalampas sa batas, 19, 6, may halos 1 buwan pa. 19, 6, 11.17. Handa na. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Zua, tumigil ka dyan. Baka nagka-issue ka sa isip mo. Bakit di mo na lang ipagpatuloy ang tahimik na buhay? Kailangan mo pang makialam sa maduming kanal na iyon. Tita, kaya nitong ilog magpalaki ng isda. Nakarating na ako sa pagsusuri. Walang kwenta ang pagsusuri. Alam ng buong baryo na hindi pumuputi ang isda dito. Bakit ka pa naglalagay ng pera dito? Tia, akin ang pera na kinita ko. May alam ako sa pera. Alam mo na. Anong alam mo? Ikaw lang ang naglalagay ng pera sa ilog para magpalutang-lutang. Tama rin si Kihua. Tunay ngang hindi maganda ang ilog na yun. Bata pa naman sila. Hayaan na lang silang makabangga ng pader. Tingnan mo. Sinasabi ng lahat ito. Ikaw lang ang matigas ang ulo. Tita, nirerespeto kita. Pero sana'y respetuhin mo rin ang desisyon ko. Respeto.
Sinayang mo ang 8,000 yuan. Paano pa kita igagalang? Yan ang ipon ko sa loob ng 4 na taon. Bawat sentimo ay pinaghirapan ko. Pwede mong gastusin ng walang ingat. Paano naman ang mga magulang mo? Paano kung mag-asawa ka balang araw? Tita, ako ang nag-aalaga ng mga isda para mapaligaya lang ang mga magulang ko nang maganda ang buhay. Magandang buhay. Hanggang sa maubos ang lahat ng pera mo, hindi ka na makakain kahit ng kanin. Sumama ka sa akin. Sa ganitong putik na ito, lahat ng ilalim ay putik, mabahong tubig at damo. Tiya, ang maitim na tubig ay hindi nangangahulugang masamang tubig. Kapag dumating ang tag-init, nagiging mabaho ito. Kahit ang mga bibe ay ayaw nang sumisid dito. Gusto mo pang mag-alaga ng isda. Tama si Kihua, talagang hindi maganda ang ilog na ito. May mga sumubok na dati, lahat ay naubos. Narinig mo ba? Walang naniniwala sa'yo. Mas mabuting tumigil ka na. Noon, hindi ka magaling. Ngayon, iba na. Kakayahan. Anong kakayahan ang makakapagligtas sa sira-sirang ilog na ito? Pangunahing pamamahala, kontrol sa kalidad ng tubig, tamang proporsyon. Nakikita ko na ikaw ay nabablot ng mga pampalakas ng loob sa internet. Little boat, makinig ka kay Tito. Tito. Ibalik ang kontrata, ibalik ang ilog sa nayon, samantalahin habang hindi pa natatapos ang pera. Magsikap na lang sa trabaho. Hindi makahanap ng trabaho. Nagtatrabaho ako sa labas ng 4 na taon. Pagod na pagod. Walang laman ang mga kamay, kaya makakawala ka sa mabahong ilog na to. Itong ilog, kailangan kong alagaan. Kami, mga karaniwang magsasaka. Huwag na kayong mangarap ng malaking yaman. Tito. Hindi ako nananaginip. Seryoso ako sa ginagawa ko. Magtrabaho ng seryoso. Mukha namang seryoso kang mag-aksaya. Ipapahayag ko na ang salitang ito ngayon. Kung magagawa mong mag-alaga ng isda sa puting ilog na ito at kumita ng pera, ako si Liu Kihua, babaliin ko ang ulo ko. Ibibigay ko sa'yo bilang upuan. Ha ha ha. Hindi impossible si Kuhu. Kuhu, matatag ka talaga. Maghihintay na lang tayo. Oxygen level 5.8. Mas maganda kaysa kahapon. Epektibo na ang oxygenator. Ang isdang grass ay kumakain sa mababaw na bahagi. Ang isdang silver carp ay nasa gitnang layer. Maganda ang buhay. Hindi pwedeng hadlangan ang internet. Kapag naharangan, hindi makadaloy ang tubig. Ay, hindi ito sa amin. Ang malaking boss ng pag-aalaga. Tita, punong-puno ng putik. Parang unggoy na putik. Ito ang sinasabi mong negosyo. Haha. Mukhang nag-aaksaya ka lang ng oras. May isda bang lalago sa ilog na iyon? Isusulat ko ang pangalan ng baligtad. Bangkero, narinig kong nagbalik ka sa nayon para mag-alaga ng isda. Alaynan, siraulo ka na ba? Magtrabaho ka ng maayos, hindi para magpahuli at mag-alaga ng isda. Isipin mong mabuti pa. Salamat, pere. Hindi na ako babalik. Sa daang ito, tatapusin ko hanggang dulo. Bangka, tinanong kita hanggang kailan ka magpapaka-stubborn. Tita, hindi ako nakakaabala sa trabaho ko sa sinuman. Hindi ako nakakaabala sa sinuman. Lahat ng tao sa baryo ay nagtatawanan sa amin sa likod. Mga kamag-anak, tanong ng tanong sa bawat tao. Parang nabaliw yata yung pamangkin mo. Hindi na kami makalabas ng nakataas ang ulo. Iyon ang kanilang pananaw. Hindi ito ang katotohanan. Anong katotohanan? Ayaw mo pa ring makinig. Xiaozhou. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Itong ilog sa ating baryo. Matagal nang may nagkukontrata dito, 10 taon na ang nakalipas. Alam ko na. Noon, mas malinaw ang tubig ng ilog kaysa ngayon. Ano ang nangyari? Minsan, namamatay sa kakulangan sa oxygen. Minsan, nagkakasakit at namamatay. Sayang, ubos na ang lahat. Naranasan na ng iba ang mabigo. Bakit kailangang ulitin mo pa? Ikaw lang mag-isa ang nagsusugal sa daungan. Mas mabuting maging maingat na lang. Huwag magpakariski. Tio. Noon, hindi magaling ang teknikal na departamento. Ngayon, naiintindihan ko na ang teknolohiya. Gumawa rin ng proteksyon at nagbago. Iba ang sitwasyon. Maaaring ipangkain. Tingin ko, ikaw ay nahuhumaling sa mga motivational na kwento. Araw-araw na iniisip ang magnegosyo at yumaman. Ang mga magsasaka ay tapat na nagtatanim at nagtatrabaho. Talagang matatag. Pero ayaw kong magtrabaho para sa iba habang buhay. Tiya, sa akin ang perang kinita ko. May karapatan akong magdesisyon dito. Kung mawalan ako ang bahala. Kung kumita man, akin din iyon. Walang dapat kayong ipag-alala. Ayos, matigas ang ulo mo. Sinasabi namin sa'yo ng may kabutihan. Pero mas nakikialam ka patuloy. Huwag ka nang umaasa sa amin sa hinaharap. Kahit pa magpatira pa ka pa sa harap namin. Hindi kita bibigyan kahit 1 sentimo. Anak, huwag mong sisihin siya.
ginagawa lang niya ito para sa ikabubuti mo. Kapag naisip mo na, pwede kang huminto anumang oras. May oras pa, mas maayos ang daloy ng tubig kaysa kahapon. Maghukay pa ng isang araw, makakadaan na ito. Sobrang dami ng nabubulok na bagay na naipon sa mga taon. Hindi nakapagtataka na mabaho ang tubig. Ayos pa ang ilalim, mayaman sa organikong bagay. Angkop para sa paglaki ng mga water plant. Maganda ang paglago ng mga water plant. Kapag bumukas na ang tubig, mas gaganda pa ang kalidad ng tubig. Hindi sapat ang katatagan nitong kahoy. Magdagdag pa ng isang pako. Matibay na ito. Dapat masiksik ang net sa ibaba. Hindi makakatakas ang mga isda. Yung batang si Yusao. Naghuhukay na naman sa tabi ng ilog. Naghuhukay. Anong silbi ng paghukay? Sabi niya, para linisin ang daluyan ng tubig. Para sa akin, parang naglalaro lang siya. Magbabayad ng labis para bumili ng kagamitan. Sobrang sayang. Ilalagay ang oxygenator sa malalim na bahagi. Ang oxygen ay umaakyat mula sa ilalim. Pinakamalaki ang negatibong takip. Kailangan itong bantayan araw-araw. Walang pahingahan. Hindi pwede. Aktibong kumakain ng damo ang grass carp. Normal ang pag-filter ng silver carp. Maganda ang paglaki. Bago ang panahon ng pagbaha, ang mga isda ay dapat umabot ng kalahating kilo. Sa ngayon, mukhang walang problema. Tinatayang 72% ang survival rate ng mga div. Ang haba ng grass carp ay tumaas ng 2 sentimetro. Ang haba ng silver carp ay tumaas ng 1.5 sentimetro. Mas marami ang lamok kaysa isda. Matatag ang mga damong isda sa mababaw na tubig. Aktibo rin ang mga isdang shad at catfish sa malalim na tubig. May kislap ang mga kaliskis. Normal ang kulay ng katawan. Walang sakit. Babae ng bangka. Buhay ba ang mga isdang irise sa ilog mo? Buhay na buhay. Totoo ba? Narinig ko, hindi namumuhay ang isda sa ilog na iyon. Mas mabuting makita mo mismo. Bata ng bangka. Narinig ko na nagtatayo ka ng tolda sa tabi ng ilog. Balak mong doon tumira. Mas madali para bantayan ang mga gigihi ng isda. Bakit kapag ganito nakikisangkot? Isang sirang ilog. Sulit ba? Maghintay pa ng 1 buwan. Pagdating ng tag-ulan, simula na ang palabas. Kagabi dumaan ako sa ilog. Nakita ko yung batang yun nakaupo sa tabi ng ilog, nakatingin sa isda. Para bang nag-aalaga ng sanggol. Ha ha ha. Yung mga isda niya, nakasurvive hanggang ngayon. Malamang ay isang milagro na. Buhay naman talaga. Pero gaano kalaki? Yung ilog, mabaho at madilim. Kakaiba kung lalaki pa ang isda. Sasabihin ko sa inyo, yung nagako ng ilog na iyon dati, bago makalipas ang 1 buwan, nabaligtad na ang mga isda. Bago makalipas ang 1 buwan, nabaligtad na ang mga isda. Ganun talaga. Ako ay higit 40 taon nang nabubuhay. Hindi ko pa kailanman nakita ang ilog na iyan na nagpalaki ng isang magandang isda. Yung 8,000 piraso ng bangka, magtatapos din sa wala. Kumain ka ng marami ngayon. Kuya Zu, anong ginagawa mo? Naghuhuli ng isda. Nasaan ang isda? Bakit wala akong makita? Nakita mo yung mga splashes ng tubig. Ilan yon? Kumakain ang mga isda. Wow, maraming splashes ng tubig. Malaki na ba ang mga isda? Sila ay maliit pa ngayon. Pagkalipas ng ilang panahon, lalaki na sila. Huwag ka nang maglaro dito. Mapanganib sa tabing ilog. Lola, nakangit ni Kuya Bote sa pangingisda. Ikaw din. Hindi makakapagpalaki ng isda dito sa ilog. Salamat sa pag-aalala. Mag-iingat ako. Laki na nitong 6 na sentimetro. Mas mahigit 1 sentimetro kumpara sa nakaraang linggo. Normal ang bilis ng paglaki ng tilapia. Medyo mabagal ang paglaki ng hito. Pumasa ang mga bass at carp. Bumili na naman ng lambat si Zua. Alainan, ihanda para sa panahon ng pagbaha. Panahon ng pagbaha, kapag tag-ulan, malaki ang baha, nawawala ang mga isda. Hindi pa rin sila makalayo. Nakapigil ako. Gamit ang kamay na panghuli ng isda sa tabing dagat. Nagtatali ng lambat sa malalim na bahagi. Kailangan pang sanayin. Sa panahon ng pagbaha, kailangang mabilis, tumpak, at matatag ang panghuli ng isda. Kagabi, muli siyang bumili ng lambat. Anong palagay mo, gaano kalayo? 10 metro na pangingisda. Talagang naghahanda siyang manghuli ng isda. Hindi pa nga tinitingnan kung sulit bang manghuli doon sa ilog. Naintindihan ko na ngayon. Parang nakasiguro na itong batang ito na sasalubungin niya ang kabiguan. Bangka, kumain ka na. Salamat ma at muling pumunta ka na naman. Hindi ka kasi mapalagay buong araw.
Ang mga hatching ay talagang buhay na buhay. Buhay na buhay. Tingnan mo. Yung mga iyon, makakapalaki kaya sila. Nanay, antabayanan mo na lang na makita ang resulta. Muling nagsasalita na naman si Tia tungkol sa'yo sa labas. Bahala ka na sa sasabihin niya, hindi ka na magagalit. Anong silbi ng galit kapag lumabas na ang resulta? Saka siya manahimik. Tumingin ka. Maghihintay tayo hanggang sa panahon ng pagbaha. Tingnan natin kung sino pa ang matatawa. Mas malakas ang ingay ng tubig kaysa kahapon. Maaaring umuulan sa itaas. Maaaring umuulan sa itaas. Tumaas ang level ng tubig ng 2 sentimetro. Tiyak na umuulan sa itaas. May mga ingay na. Maghintay pa ng kalahating buwan. Yung bangka, lalong hindi nakatanggap-tanggap. Magpapayo ako sa kanya ng maayos, pero ayaw niya talaga. Sinasabi nilang nakikialam ako. Mas mabuting magsalita ka ng kaunti. Huwag mong sabihin na hindi ako nakikialam. Sino ba ang nag-aalaga sa kanya? Hindi na nag-aalaga ang mga magulang niya. Hindi nag-aalaga ang mga magulang niya. Kaya lang hindi nila magawa. Kapag nakikipagtalo ang batang iyon, hindi pa rin matitinag kahit 10 baka. Ang tawag dyan ay kabubuhan. 180,000 piso na itinatapon sa basurahan. Hindi kabubuhan yan, ano pa nga ba? Krihwa, mag-ingat ka sa salita mo. Iyong pamangkin natin yan. Pamangkin natin, nagsayang siya ng pera. Kapag lumapit sila sa atin para humiram ng pera, huwag kang magpapadala sa awa mo. Hindi siya lalapit para humiram sa atin. Paano mo nalalaman? Gusto ng batang iyon na maging matatag. Sabi niya, kaya niyang tiisin. Kaya hindi siya magsasalita. O, maliit na bangka, maliit na bangka. Ano ba talaga ang gusto mo? Siksiyaw-zaw. Tiyo, siksiyaw-zaw. Tiyo. Bata ng isda. Talagang nabuhay. Nabuhay ng maayos. Tito, gusto mong tingnan. Hindi ako marunong mag-isda. Gusto ko lang itanong sa'yo. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Tito, gusto kong mapaligaya ang mga magulang ko. 4 na taon akong nagtrabaho. Nakapon ako ng 8,000 piso. Kahit sa lungsod, hindi man lang makabili ng isang palikuran. Bumalik sa baryo at mag-aalaga ng isda. Ito ang pinakamagandang paraan na nakita ko. Sinusuportahan ka ng mga magulang mo. Hindi nila sinasabi na hindi nila susuportahan. Pero hindi rin nila ako pinipigilan. Ibig sabihin, sinusuportahan ka nila. Yung nanay mo na yun, kung ayaw. Matagal na sanang nagkagulo. Tama si Tito. Xiaozeu. Sasabihin ko na lang ang huli. 10 taon na ang nakalipas, ang nagkontrata sa ilog na ito ay si Lao Zhao. Nag-invest ng 2,000 yuan. Sobrang lugi. Kaya nga hindi na nila kinaya bumalik sa baryo. Tito. Noong panahon ni Kuya Zhu, hindi pa siya marunong sa teknolohiya. Walang kagamitan para sa pagpapataas ng oxygen. Hindi rin nila sinusubaybayan ang kalidad ng tubig. Paglagay ng mga isda, di na nila inaalala. Tingnan mo nga, nilinis ko ang kanal. Naglagay ng oxygenator. May isang fishnet sa itaas at ibaba ng daloy. Ipinasok ng paunti-unti. Maayos na paghahati-hati. Araw-araw na pagsusuri ng kalidad ng tubig. Nakaschedule na pagpapakain. Yung mga sinasabi mo, wala akong maintindihan kahit isang salita. Walang problema kung hindi mo maintindihan. Tingnan mo na lang ang resulta. Ay, kung talagang hindi mo na kaya, tandaan mong hanapin si Tito. Yung asawa ni Tito, bibig na masakit, pero hindi masama ang puso. Huwag mo nang isipin. Saan ka pumunta? Naghahanap ka na naman ng matigas ang ulo. Tumingin lang ako. Ano ang tiningnan? Tiningnan ko siya na nag-iisip sa tabi ng ilog. Krihwa, sinabi ko na sa iyo, bawasan mo ang pagsasalita. Kung sinabi mong bawasan, bawasan mo. Iyan ang pamangkin ko. Nakikita kong tumatalon siya sa apoy. Hindi ba ako dapat makialam? May silbi ba ang pag-aalala mo? Nakikinig ba siya? Kung ayaw niyang makinig, ayaw niyang makinig. Ako bahala sa sarili ko. Yung batang yun, parang hindi siya nag-iisip ng mali. Anong sinabi mo? Wala naman, matulog ka na. Paano kung sakaling maging totoo siya? Hindi, kung talagang mangyari iyon, hindi, impossible. Yung ilog na iyon, walang silbi kahit sino pa. Kailangan nating hukayin ang gitnang daluyan ngayon. Pagkatapos ng pagbuburo ng mga putik na ito, ay magiging magandang pataba. May 20 metro pang hindi natatapos. Magpursige tayo mamaya. Sobrang lalim ng mga ugat ng damo. Kailangan ng panggapas.
Natapos na. Ang daloy ng tubig ay nagdadala ng palitan ng oksiheno. Unti-unting magiging mas mabuti ang kalidad ng tubig. 7.2, tumaas ng 0.7 kumpara kahapon. Malinaw ang epekto. Maganda ang vortex. Dito magtitipon ang mga isda. Madaling makahanap ng pagkain. Umulan sa itaas. Tataas ang antas ng tubig. Bago ang panahon ng pagbaha. Kailangang matibay ang mga poste na ito. Tulad ng mga pako. Huwag maging barado ang lambat. Kapag barado, hindi makakadaan ang tubig. Hindi rin makakapasok ang isda. Ang gitnang daluyan ng tubig ay bukas na. Tumaas ng 30% ang bilis ng agos ng tubig. Tumaas ang dami ng tubig ng 0.7. Sa susunod na linggo, magiging maaraw at magiging maulap. Sa itaas na bahagi, magkakaroon ng maliit hanggang katamtamang ulan sa susunod na linggo. Malapit na ang panahon ng pagbaha. Sa loob ng 2 o 3 linggo, darating na ang panahon ng pagbaha. Umiulan sa itaas. Tumaas na naman ang antas ng tubig ng 4 na sentimetro. 50 maidami ng natunaw na oxygen, 7.5. Magandang tanda, magandang tanda. Malaya ang daloy ng tubig, mas masigla ang mga isda. Malapit na sa 4 na sentimetro, magandang haba. Panahon ng pagbibitin ng isda, dapat mabilis ang paglapit ng bangka, dapat matatag ang paglalakbay. Huwag kalimutan ang pantalan. Bukas na ang daluyan ng tubig. Nakahanda na ang lambat. Lumalaki na ang mga isdang Efi. Lahat ay handa na. Kulang na lang isang malaking baha. Little You, muling dumating. Tito Son, maganda ang survival rate ng nakaraang batch ng mga isda. Magdadagdag pa ako ng isa. Talagang kayang alagaan ang ilog mo. Sabi ng iba, hindi kaya. Sinasabi ng iba na hindi kaya. Hindi ibig sabihin na talagang hindi kaya. Ha 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 ha. Ang mga batang damo ay may makintab na kulay. Maganda ang sigla. Magkano bawat isa? 3 piraso ang batang damo, 2 piraso at 5 sentimo ang batang isdang alimango. 305 unit ng GDP ng Yongyu. 305 unit ng GDP ng Yangyu. Dalat na isda, 2,000. 500 isda ng Lianyu. 1,000 isda ng Yangyu. 500 isda ng Carpio. Naiintindihan mo ang tamang proporsyon. Kumakain ng damo ang dalat na isda. Ang isdang bream ay kumakain ng plankton. Ang isdang carp ay kumakain ng zooplankton. Ang isdang carp ay naghukay sa putik. Bawat isa ay may kanya-kanyang antas. Hindi sila nag-aagawan sa pagkain. Eksperto, kanino ka natuto? Sa pabrika ng mga produktong pangisdaan sa tabi ng construction site. Matuto ako mula sa matandang master ng halos kalahating taon. May kinabukasan ka, bata. Yung iba, bumibili ng mga GT para lang isang bagsak. Alam mo pa ang tamang paghahati-hati. Ang pag-aalaga ay dapat siyentipiko. Hindi pwedeng pabaya lang. Ha ha ha. Magaling ang sinabi mo. Halika, pipili ako ng pinakamalakas na isda sa batch na ito para sa'yo. Huwag masyadong higpitan ang sako. Mag-iwan ng sapat na oxygen. Huwag mag-alala. 20 taon na akong nagtatrabaho. Alam ko ang mga patakaran. Tio Son, sa isang buwan, babalik ako para bumili ng isang batch ng mga batang hipon at mga batang pagong. Kailangan mong mag-diversify sa pag-aalaga. Maliit na kapatid, nandito na naman para mamili. Tio Zhang, magdadagdag pa ako ng isang oxygenator. At magpapakain din ako ng malalaki at pinong butil. Magdadagdag pa ako ng isang oxygenator. At magpapakain din ako ng malalaki at pinong butil. Malaki ang saklaw ng operasyon mo ah. Sapat na ang 2 oxygenator. Sapat na. Isa sa mga ito ay ilalagay sa malalim na bahagi. Isang unit sa lugar ng paglabas ng tubig. Saklaw ang buong daluyan. CJ, 80 oxygenator. 300 pang-agrikultura na pagkain. Kabuang 1,000. Narinig ko na yung kabataan sa Kingston Village. Nabili na naman ng mga isda. Yun ang nagkontrata sa Sirang Ilog. Talagang hindi natatakot sa pagkatalo. Matapang ang mga kabataan. Kung matalo, parang nagbayad lang ng tuition. Huwag mong sirain, malapit na tayo. Bumili na naman ng isda, ilang piraso ngayon? 5,000. Ilang pera na lang ang natira sa 8,000 mo. Sapat na. Hintayin mong maubos ang pera mo. Tingnan natin kung paano ka matatapos. Magbabad ng 10 minuto para masanay ang mga isda sa temperatura ng tubig. Huwag magmadali. Sige na. Ang haba-haba. Yung naunang batch ng mga GDP ay nakasanayan na. Dapat ay walang problema dito rin. 2 oxygenator. Isa sa malalim na bahagi. Isa sa baybayin. Sakop ng oxygen ang buong lawa. 5,000 ALC ang ikalawang batch, 2,000 grass carp, 1,500 byhead carp,
1,000 silver carp, 500 carp, kasama ang unang batch. Sa ilog na yon ay maihigit sa 10,000 ifi. Sapat na, hintayin lang ang panahon ng pagbaha. Kasama ang mga ligaw na isda na bumaba mula sa itaas. Ang ilog na ito ay isang ginto na minahan. Unang batch ng mga tilapia na punla. Nangunguna na ito ng 5 sentimetro ang haba. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan. CSAM 3. Lakas ng dissolved oxygen ay 7.8. Ye value ay 7. Ang kalidad ng tubig ay lalong gumaganda. Aktibo sa pagkuha ng pagkain. Punong-puno ng sigla, walang anumang sakit. Normal ang pag-filter ng mga plauta. Kumikinang ang kulay ng katawan ng isda. Maganda ang kalidad nitong mga supling. Maliwanag ang mga gilagid. Walang parasito. Malusog. Kabuang survival rate ng mga isda, 94%. Ang mga grass carp ang pinakamabilis lumaki. Sunod ang mga hito, ang mga bayad carp at mga carps ay matatag. Pagbabago, 31,032. 32 pagsasaayos, 320-23-2.2. 18.50 patakaran ng malinis na tubig. 18.50 patakaran ng malinis na uso. 5-16 na 50 pagbawas ng isda susunod na hakbang patakaran ng malinis na tubig. 16 na 30 patakaran ng malinis na gatas. Sa kailaliman ng ilog patakaran ng malinis na tubig. Sa kailaliman ng ilog, pagbuo ng artipisyal na pugad ng isda. Ang daloy ng isda ay nagbibigay ng kapaligiran para sa pag-aanak ng mga isda. Daloy ng isda 25.80. Karaniwang inilalagay ang mga isda sa malalim na bahagi ng tubig. Matatag ang temperatura ng tubig. May pakiramdam ng seguridad ang mga isda kapag nangingitlog. Ang imbakan ng tubig ay ginagamit para pansamantalang alagaan ang mga may sakit na isda. Ang imbakan ng tubig ay ginagamit para pansamantalang alagaan ang mga may sakit na isda. Kung sakaling may mga isda na may sakit, kung sakaling magkasakit ang mga isda, maaaring ihiwalay at gamutin. Zuwa, kamusta ang mga isda mo? Ayos lang, talagang ayos lang. Hindi ba't kalahati na ang namatay? Nakatagal ng mahigit 70%. Mahigit 70% ba? Mahigit 70%. Yung sirang ilog na iyon, talagang nakakabuhay ng isda. Kumain ka, kumain ka. Pagkatapos ng 1 buwan, kayo na ang puhunan ko. Bata. Ikaw ang nagkakaroon ng kontrata para sa ilog na ito. Tio Zhao, hinahanap mo ako. Narinig kong naglagay ka ng mga isda sa ilog. Buhay na buhay. Buhay na buhay talaga. Mahigit 70% ang survival rate. Kahanga-hanga. Itong ilog na ito, nangingisda ako ng 40 taon. Hindi ko kailanman nakita ang sinuman na nakapag-alaga dito. Paano mo nagawa iyon? Nilinis ko ang daluyan ng tubig at naglagay ng oxygen machine. Naiayos ang kalidad ng tubig. Sa ganitong paraan, natural na mabubuhay ang mga isda. Ganun lang kasimple. Hindi komplikado ang dahilan. Ang susi ay dapat gawin ng maayos. Bata, gusto kong ipaalam sa iyo. Itong ilog, sa panahon ng pagbaha, maraming ligaw na isda ang bumababa mula sa itaas. Alam ko. Alam mo, sinuri ko ang mga datos ng panahon at nakipag-usap sa mga mangingisda sa itaas ng ilog. Tuwing tag-init, tiyak na magkakaroon ng malakas na pagbaha. Sa panahon ng pagpapalabas ng tubig, ang mga isda ay bumababa sa agos. Ikaw, batang ito, hindi basta-basta. Tio Zhao, nagtatagal ka na ng 40 taon sa pangingisda sa ilog. Mas marunong ka pa sa akin. Kung may karanasan ka, ituturo mo sa akin. Makikinig ako ng mabuti. Mayroon naman akong kaunting karanasan. Kung may oras ka, hanapin mo ako. Ipapaliwanag ko ng detalyado. Batang lalaki, dapat siguraduhing matibay ang pamingwit. Malakas ang agos ng tubig tuwing tag-ulan. Kung mapuputol ito, walang mangyayari. Salamat, Kuya Zhu. Naalala ko na. Tama ang takbo ng oxygenator. Sapat ang baterya ng water quality tester. Walang sira ang lambat. Ang temperatura ng ibabaw ng tubig ay 24 na grado. Sa gitnang bahagi, 22 grado. Sa ilalim, 20 grado. Normal ang temperatura. Dapat bilog ang paghagis ng lambat. Dapat mabilis ang pag-angat ng lambat. Hindi pwede. Muling subukan. Halos na ito. Sa panahon ng pagbaha, pangingisda, kailangan isang salapang, isang tiyak. Kailangan isang salapang, isang tiyak. May mga hatching na pumasok. Ibalik mo. Lumuwa ang post na ito. Kailangan itong muling itayo.
Pinakamalakas ang agos sa itaas. Kailangan ipako ang mga poste sa pinakamalalim na bahagi. Walang problema sa ibaba. Double na daan. Double na seguridad. Malakas ang puwersa ng baha. Mas maraming lubid, mas maraming proteksyon. Dumarating ang malakas na ulan sa panahon ng pagbaha. Kailangan nang maghanda ng mga supply ng maaga. Pantay-pantay ang pagkakalat ng mga isda. Walang senyales ng kakulangan sa oxygen. Maganda ang paglaki. Malapit nang umabot sa kalahating kilo ang mga grass carp. 3 tael ang mga herring. Kapag dumating na ang panahon ng pagbaha, dagdagan ang mga ligaw na isda. Buhay na ang ilog na ito. Buong-buo ang lambat sa pangingisda. Normal ang oxygenator. Magagamit ang bangka. Nasanay na sa lambat. Kumpleto ang mga kagamitan. Bata. Ang ulat ng panahon ay may malakas na ulan sa susunod na linggo. Handa ka na ba? Handa na ako. Tio Zhao. Dapat matibay ang lambat. Noong taong iyon, nagkaroon ng malaking baha. Nakita ko mismo ang buong lambat na nawasak at nawala. Nagdagdag ako ng double net. At may buffer rope pa. Ayos lang. Mas maingat ka kaysa sa inisip ko noon. Mabilis na, maghintay ka pa ng 2 linggo. Ika-12 na ng Hulyo, 2022. Ika-14 na ng Hulyo, 2023. Hulyo ng taong 24. Ika-5 ng Hulyo, may 10 araw pa. Mataas ang halumigmig ng hangin, umulan sa itaas. Magbabago ang panahon, patuloy na tumataas ang antas ng tubig, hindi maliit ang ulan sa itaas. Ang antas ng oxygen ay 8.0. Pabilis ang daloy ng tubig, mas mahusay ang palitan ng oxygen. Nandyan na ang malakas na ulan, huling sandali na ito, punuin ang lahat ng butas. Ilang buwan na ang lumipas, buhay pa ang mga isda niya. Nabubuhay pa. Nakita ko siya noong isang araw, may mga isda na tumatalon sa tubig. Anong silbi ng mabuhay? Gaano kalaki ang kayang lumaki? Yung ilog, mabaho at marumi. Kahapon, sinadya kong tingnan. Nandyan na naman siya sa tabi ng ilog, abala sa ginagawa. Nagdadala ng bato para ayusin ang pantalan. Nagdadala ng bato para ayusin ang pantalan. Ayusin ang pantalan. Akala niya talaga makakahuli siya ng isda. Ay, bata pa kasi. Masigasig. Kaya lang mali ang direksyon. Sasabihin ko sa inyo, kapag namatay na lahat ng mga hito niya, hindi na siya makakaita kahit mag-iyak pa siya. Huwag na kayong lumapit sa akin para humiram ng pera. Hindi rin pwedeng sabihin mong sobrang tiyak. Sobrang tiyak. Ako'y nabubuhay ng higit sa 40 taon. Hindi pa ako nakakita na ang ilog na iyon ay nakapag-alaga ng isda. Pinakamamahal ng grass carp ang malambot na damo. Hindi na kailangang alalahanin ang silver carp. Kumakain sila ng kanilang sariling pagkain sa tubig. Kuya Zhao, totoo ngang buhay na sila. Buhay na sila. At medyo mabilis pa nga silang lumaki. Pwede ba kitang makita? Tingnan mo. Huwag kang mag-ingat na mahulog sa tubig. Wow, ang daming isda. Yung malaking iyon, ay isdang damo ba? Ang isdang damo ay lumalaki ng pinakamabilis. Kalahating kilo na, kaya bang kumain ng kalahating kilo? Hindi pa pwedeng kumain, kailangan pang lumaki. Huwag maglaro sa tabi ng ilog, delikado. Maraming isda si Kuya Zhao. Huwag mong dalhin ang mga bata sa tabi ng ilog. Huwag mong dalhin ang mga bata sa tabi ng ilog. Sino ang mananagot sa nangyari? Tiya, hindi ko sila dinala. Sila mismo ang tumakbo dito para tumingin. Bata ng bangka, buhay pa ba ang mga isda mo? Buhay pa, totoong buhay pa, hindi ka lang ng uto, di ba? Huwag kang maniwala, tingnan mo mismo. Kung mabubuhay ka na. Kahit hindi ka na tumanda, ganun lang. Kahit na ang ilog na iyon ang nag-aalaga ng mga isda. Sa huli, lugi pa rin. Tingnan mo, yung hangal, nakaupo na naman sa tabi ng ilog. Araw-araw ay binabantayan ang sirang ilog. Parang nagbabantay ng kayamanan. Hintayin mo siyang maubusan. Tingnan natin kung may lakas pa siya. Nasa ibang tao ang bibig. Hindi ko maaasikaso. Pero ang trabaho ko, maaasikaso ko. Bangka. Muling sinabihan ka ni tita sa dulo ng nayon-gayon. Inay, walang problema. Sabi niya, sa huli mapapatay din ang mga isda mong binhi. Kung ano ang sabihin niya lang. Gawin mo ang sa iyo. Huwag mong pansinin kung ano ang sinasabi ng iba. Alaynan, sa susunod na 10 araw, magpapatuloy ang pag-ulan sa itaas na bahagi. May mga lokal na malalakas na pag-ulan. Malapit na. Sa wakas, darating na ang dapat dumating. Matibay ang lambat, maganda ang bangka. Magandang gamitin ang bangka. Magandang gamitin ang bangka.
Magandang gamitin ang bangka. Maganda ang paglaki ng mga isda. Kompleto na ang mga kagamitan. Sa pagkakataong ito, gusto kong patahimikin ang lahat. Umuulan ng kulog. Sa itaas ng ilog, umuulan. Tumaas pa ng 2 sentimetro. Patuloy ang pagtaas ng tubig. Walang problema sa network. Magtiis pa ng ilang araw. Patuloy ang pagtaas ng tubig. Patuloy ang pagtaas ng tubig. 2.3. Patuloy ang ulan sa itaas. Tumataas ang halumigmig ng hangin. Lahat ng sukatan ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Malapit na ang panahon ng pagbaha. Dumadaloy ang tubig mula sa itaas. Lumalakas ang agos ng tubig. Malaki ang pagbilis ng daloy ng tubig. Mas mabilis ito ng doble kumpara kahapon. Magbabago na ang panahon. Pinakamabilis sa loob ng 3 o 5 araw. Pinakabagal 1 linggo. Itong post, hindi pwede. Mas malalim pa. Ang init ng panahon ay nakakabighani. Mukhang ulan ng malakas. Sinabi ng ulat ng panahon na magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Kailangan buksan ang dam sa itaas para magpalabas ng tubig. Magpalabas ng tubig doon sa ilog na iyon. Kapag tumaas ang tubig, mawawala ang lahat ng mga isda. Mawawala, mas mabuti pa. Pahintuin mo na siya. Sinasabi mo iyan. Sinasabi ko ang totoo. Yung sira niyang ilog, kapag bumaha, wala nang matitira. Tama rin. Kahit umapaw ang ilog na iyon, walang masyadong mangyayari. Maliit na bangka, pumunta ka na namang magpatibay ng lambat. Nanay, bumabago na ang panahon. Kailangan kong maghanda kapag malakas ang ulan. Huwag ka nang pumunta sa tabi ng ilog, delikado. Nanay, hindi ako pwedeng hindi pumunta. Kung masira ang bakod, lahat ng pinaghirapan natin ay masasayang lang. Anak, hindi kaya ng mga magulang, makakatulong ng malaki. Pero tandaan mo, kahit ano paman, huwag kalimutan. Hindi kayo sinisisi ng mga magulang. Tama, kung talagang hindi kaya, parang nagbayad lang tayo para sa isang aral. Mga magulang, huwag kayong mag-alala. Itong malakas na ulan, hindi ito sakuna. Ito ang pagkakataon ko. Pagkatapos ng tag-ulan, tiyak na bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Malapit na. Tumaas ang antas ng tubig ng 10 sentimetro sa isang gabi. Umulan ng malakas sa itaas. Magkakaroon ng patuloy na malakas na pag-ulan sa lugar na ito. Nakahanda na ang dam sa itaas para sa pagpapalabas ng tubig. Mangyaring mag-ingat sa pagbaha. Narito na. Medyo baluktot ang post na ito. Kailangan itong itama. Huwag hayaang manatili ang mga damo. Naharangan ang butas ng lambat, hindi makadaloy ang tubig. Mas malakas ang puwersa ng agos. Walang problema ang bangka. Walang problema ang dayami. Huwag magkamali kapag naghuli ng isda. Huwag magkamali kapag naghuli ng isda. Bebeng bangka, hindi ka pa rin tumitigil. Uulan na. Alam ko, alam mo pa rin. Kapag tumaas ang tubig ng ilog, lahat ng mga isda ay mahahatak. Hindi mahahatak. Nahadlangan ko. Hintayin mo ang pagbaha. Tingnan mo kung paano siya iiyak. Maliit na bangka, ano bang balak mo? Malapit na ang panahon ng pagbaha. Kailangan kong magbantay sa tabi ng ilog. Kapag umuulan ng malakas, magbantay ka sa ilog. Ang delikado niyon. Inay, kapag dumaan ang baha, kung mabaha ang net, lahat ng pinaghirapan natin ay mapupunta sa wala. CJ, mag-ingat ka. Huwag mag-alala. Nakaponcho ako at may dala akong tuyo na damit. May dala. Kung malamig sa gabi, uminom ka. Mag-ingat ka. Huwag magpanggap na matatag. Alam ko. Maaaring umulan mamaya, maghanda na tayo. May kulog. Dumarating na ang hangin. Nandyan na ang ulan. Malapit na. Walang problema sa net. Walang problema sa poste. Walang problema sa tali. Sa gabing ito, kailangan kong makalampas dito. Malapit na ang kidlat. Malapit ng umulan. Unang tingnan ang upstream na network. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Okay lang itong poste. Walang problema rin ito. Medyo maluwag itong buhol. Walang dapat maging maluwag kapag dumating ang baha. Isang maluwag na buhol ay magiging punto ng pagkasira ng buong lambat. Suriin din ang lambat sa ibaba. Walang dapat na mawala. Lumakas ang hangin. Malapit ng umulan. Magdagdag ng isang lubid. Magdagdag ng isang antas ng seguridad. Ihampas ang suporta ng pahilis. Makakatulong itong ikalat ang puwersa ng daloy ng tubig. Ang upstream net ang may pinakamalaking epekto ng puwersa. Dapat ang pinakamalaking poste. Dapat ang pinakamalakas na lubid. Dapat ang pinakamaraming suporta. Itaas na lambat, dobleng pahalang na lubid. 3 suporta. Lahat ng buhol ng lubid ay matibay. Ibabang lambat. Nakaayos ang pang-imbak na lubid. Matibay ang buhol ng lubid. Matatag ang tabla. Kailangan ding itali ng mabuti ang bangka. Hindi dapat dalhin ng baha ang bangka. Narito na.
Mula ngayon, wala akong pupuntahan. Tumataas ang tubig, mas mabilis pa sa inaasahan ko. Kailangan linisin ang mga damo para hindi masara ang butas ng net. Mas malakas ang impact. Maglinis pa tayo, huwag hayaang masyadong madami ang damo. Manatili sa katayuan, kailangan nating manatiling kalmado. Nagsimula nang bumaba ang mga isda. Nagsimula nang magbuhos ng tubig sa itaas. Kapag natigil na ang ulan, gusto kong ipakita sa lahat kung ano ang nakatago sa ilog na ito. Patuloy pa ring tumataas ang tubig, kaya ba ng lambat ito? Naglalaro ang poste. Hindi pwede. Kailangan secure. Walang problema dito. Medyo nakayuko itong isa. Ituwid. Dumating na ang grupo ng isda. Bukas na ang gate. Dumarating na ang pinakamahalagang sandali. Kapit lang. Kailangan talagang kumapit. Dapat talagang kumapit. Babasag na ang bar. Huwag masira. Huwag masira. Huwag sumuko. Magpakatatag ka pa. Kaya mo to, konting tiis na lang. Nakalampas na. Nakalampas na sa unang alon ng baha. Nandyan pa ang lambat. Dumarami pa ang mga isda. Lalong dumadami ang mga isdang bumababa mula sa itaas. Basta nakatali pa ang pamingwit, hindi makakatakas ang mga isda na ito. May isang gabi pa, hanggang umaga, panalo na tayo. Kaya natin yan, huwag susuko. Malapit na bang magliwanag? Ang ulan na ito ay sobrang lakas talaga. Nandun pa rin ba yung batang nagbibiyahe sa tabi ng ilog? Kung magpapatuloy pa ang ulan buong magdamag, tiyak na mapapahamak lahat ng mga huli niya. Huwag kang masaya sa kapahamakan, matulog ka na. Hindi ako masaya sa kapahamakan. Ito ay katotohanan lang na aking sinasabi. Tumaas na naman ang tubig, malapit na sa babala. Bilisan, huwag nating hayaang matumba ang poste na ito. Kapag magkakasama, mas matibay ito. Isang poste, hindi kakayanin. Dalawang poste, sabay na buhatin. Buong-buo ang upstream net. Buong-buo ang downstream net. Matibay ang buhol. Malapit nang magliwanag, maghintay ka pa ng kaunti. Hindi dapat bigin ang mga inaasahan ng mga magulang. Sa wakas, huminto na ang ulan. Umulan ng buong gabi, nababad ang buong nayon. Tara na, pumunta sa tabi ng ilog at silipin si Ju. Tingnan kung anong nangyari sa batang iyon sa bangka. Gusto kong makita kung ilang isda pa ang natira sa kanya. Siguradong wala nang natira. Lahat ay nawala na. Siya. Nandyan pa siya at nagbabantay. Oras na para manghuli ng isda. Mas marami pa kaysa sa inaasahan ko. Grabe, 7-8 kilo ng ligaw na karpa. Ito ang kalidad ng ligaw na isda. Matigas ang laman, mas mahalaga ito kaysa sa isdang pinalaki sa pagkain. Puno na, dumiret muna sa baybayin para magbaba ng isda. Grabe. Yung net na to, hindi bababa sa 100 kilo. Sobrang dali nitong hulihin. Punong-puno ng isda sa tubig. Kahit anong ihagis, madali mong mahuhuli. Halos buong buhay ko na. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kasimple at kasaya-sayang panoorin na pangingisda. Parang nangangalap ng pera lang. Kung alam ko lang noon, huwag mo nang sabihin, mas masakit kung sasabihin pa.
Yung malaking pagbaha kahapon, nadala lahat ng isda mula sa itaas. Nakaipit lahat dito sa ilog. Panghuli ng isda, nahuli ng lambat ang lahat ng mga isda. Impossible. Imposible nga. Ang daming isda. Magkano kaya ito? Naiintindihan ko na, planado na ng batang ito mula sa simula. Inako niya ang pagpapatibay ng daluyan at ang lambat. Hindi ito para sa mga isdang maliit, kundi para sa panahon ng pagbaha. Para saluhin ang mga ligaw na isda na bumababa mula sa itaas. Kaya hindi nakapagtataka na gusto niyang magkontrata sa isang patay na ilog na walang gustong kumuha. Kaya hindi nakapagtataka na nagbayad siya ng malaki. Para palakasin ang proteksyon na net, nag-iisa siyang naninindigan sa tabi ng ilog. Hindi ito basta-basta impulsive. Ito ay malinaw na pinag-isipan ng mabuti. Hakbang-hakbang na maingat, lahat ay wild freshwater fish. Mahusay ang kalidad. Pagdating sa pamilihan sa bayan, hindi bababa sa 10 piso kada kilo. 2,000. Kumuha siya ng 2 oras lang at kumita ng 20,000. Kami, isang buong taon lang ang kita sa pagtatanim ng lupa, mahigit 1,000 lang. 2 barko lang, 20. May buong ilog pa siyang isda. Bangka, salamat sa pagtatrabaho mo. Walang anuman. Lahat ng ito ay sulit na sulit. Anak, umuunlad ka na. Tatay, nagsisimula pa lang ito. Ano? Ang ilog na ito ay kayang magbigay ng sustansya ng matagal. Ang mga ligaw na isda ngayon ay isang hindi inaasahang kasiyahan. Talagang kumikita ay ang pangmatagalang pag-aalaga. Mula pagkabata, ikaw ay isang bata na may sariling opinyon. Nanay, nagtitiwala ako sa iyo. Nanay, hindi na kita papahirapan kasama si Itay sa hinaharap. Ayos lang. Maliit na bangka. Noong una, maikli ang pananaw ng tiyuhin. Pinaaalalahanan ka lang na sumuko. Huwag mo na lang itong isipin. Naiintindihan ko na para sa ikabubuti ko kayo. Talagang mapapatawad mo ang tiyuhin. Tiyuhin, nangyari na iyon. Nangyari na. Mabait na bata. Bunso. Noon, si tita ay walang masyadong alam sa salita. Mali ang paningin. Minsan, hindi maganda ang salita. Huwag mong tatandaan ang tita. Malaki ang iyong pasensya. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Tita, talagang alam mo na ang iyong pagkakamali. Huwag na, tita. Mayroon pa akong dapat gawin. Yusao, talagang ikaw ang henyo ng ating nayon. Sa murang edad, mayroon kang ganitong kakayahan. Sa hinaharap, aasa na ang ating nayon sa iyo. Kung kailangan mo pa ng tao, huwag mag-atubiling tawagan kami. Yusao, may kailangan ka bang tao sa iyong ilog? Malakas ako. Salamat sa inyong kabutihan. Sa hinaharap ang ilog, kailangan pang patuloy na alagaan. Maghahanap ng tao para magtrabaho sa susunod. Matagal nang nakabigat ang mga nerbiyos. Sa wakas, lubos na nakapagpahinga. Walang nakakaalam. Para maghintay sa panahong ito ng pagbaha. Nag-aral ako ng datos ng panahon sa loob ng 3 taon. Nakipag-usap sa mahigit 10 matatandang mangingisda. Sinuri ang mga daloy ng tubig sa ilog. Tahimik na nagbilang ng buong kalahating taon. Nakikita lang ng iba ang ganda ng bigla ang yaman. Walang nakakaalam ng hindi mabilang na hirap at pagtitiis sa likod nito. Pero ayos lang. Ang resulta ang nagsasabi ng lahat. Magandang isda. Lahat ay wild freshwater fish. Bibigyan ka namin ng mataas na presyo agad-agad. Huwag magbaba ng presyo. CJ, kunin nating 10 piso bawat kilo. Ayos na. Agad akong mag-aayos ng sasakyan para kunin ito. Kung sana noon ay walang nang bibiro. Kung sana ay may naniwala kay Yusao. Kahit na tumulong lang ng kaunti. ₱10,000 at ₱8,000. Hindi pa ako kailanman nakakita ng ganitong kalaking pera ng sabay-sabay. Anak, talagang nagsikap ka na. Tatay, nanay, kakastart pa lang ito. Mas marami pa ang darating. Okay, maliit na bangka. Ang perang ito. Ano ang balak mong gawin? Una, ayusin ang daluyan ng ilog. Palakasin ang dam. Palitan ang mas mataas na uri ng lambat sa pangingisda. At bumili ng bagong isda na binhi. Ano ang natira? Mag-iwan ng bahagi bilang reserbang pondo. Ilagay ang natira sa pagpapalawak ng pag-aalaga. Ilagay ang natira sa pagpapalawak ng pag-aalaga. Ilagay lahat dito. Walang natirang pondo. Nanay, ang pera kapag nakatago ay hindi kumikita. Kailangan mong itapon para kumita. May kumpiyansa ako. Ikaw na ang bahala. Naniniwala kami sayo. Ay. Unang hakbang, ayusin ang ilog. Palakasin ang mga dike. 15. Ikalawang hakbang, bumili ng bagong isda.
bumili ng bagong isda. Diversified na pagpapalaki ng isda, 20. Ikatlong hakbang, customize ang bangka pangisdaan, malamig na kadena, at mga kagamitan. Ikaapat na hakbang, kumontak sa seafood market ng hotel. Mag-sign ng pangmatagalang kontrata sa supply. Ang isang biglaang pag-usbong ay swerte lang. Ang pangmatagalang matatag na kita, ang tunay na kakayahan. Magsisimula bukas. May mas mahabang daan pa na tatahakin. Mas malakas pa ang mga tilapia kaysa sa inaasahan ko. Nakataguyod ang net sa pagsubok. Ipinapakita nito na tama ang aking plano sa pagpapatibay. Yuzaw, magandang umaga, magandang umaga. Kailangan pa ba ng tao sa iyong ilog? Handa akong magtrabaho. Magkakaroon pa ng karagdagang pagkuha. Ipapaalam ko sa iyo kapag panahon na. Ayusin ang ilog, palitan ang panangga sa isda, bumili ng bagong punla ng isda, mag-order ng bangka at ng malamig na electric water tank, magpirma ng kontrata sa supplier. Dahan-dahan lang tayo. Walang pagmamadali. Yusu, nandito na ako para tumulong. Salamat. May ilang nakabuyangyang na mga poste doon. Tulungan mong hawakan. CJ. Noong una, talagang minamaliit ko siya. Bakit kailangan pang siraan siya? Tuksohin siya. Ngayon, anong silbi nitong mga sinasabi natin? Kung noon ay nakipag-usap lang ako ng maayos at tumulong ng kusa. Ngayon sana ay nakikinabang din ako. Sabi ko pa nga noon na kung sakaling siya'y maging successful, ako ang upo bilang upuan niya. Ngayon, lahat ng tao sa nayon ay naaalala ang pangyayaring ito. Yung bibig mo, kailan kaya ito mapipigilan? Noon, hindi ko alam na talagang magagawa niya ito. Zua. Auntie, nagdala ako ng kaunting prutas para sa'yo. Pagod ka na buong araw. Kumain ka para maalis ang uhaw. Salamat, tita. Walang anuman. Sige, magpatuloy ka lang. Tinutulungan ka ng tita mo na ayusin ang mga gamit. Naniniwala na ako sa'yo. Noong una, nag-aalala lang ako. Dahil bata ka, madali kang maloko. Mabuting paalala lang ito. Nabawi na ang kalidad ng tubig. Ang paglaki ng mga punla ay mas mabuti pa kaysa bago ang pagbaha. Ang antas ng dissolved oxygen ay 7.5. Ang lead level ay 7. Napakabuti. Ayusin muna ang daluyan ng ilog. Palakasin ang dam. Palitan ang mataas na antas ng lambat sa pangingisda. Magdagdag ng mga kagamitan sa paglilinis ng tubig. Unang hakbang, ayusin ang daluyan ng ilog. 15. Ikalawang hakbang, ikalawa ang plano sa industriya. Palawakin ang operasyon ng pagpapalaki. Mag-hire ng 20,000 bagong isda. Ikatlong hakbang, mag-customize ng bangka at kagamitan sa pangingisda. 1,000. Sapat na, huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket lamang. Hello, ito ba ang Hongyun Restaurant? Ako ay isang mag-aalaga mula sa Kingshiwan Village. Mayroon kaming dekalidad na ligaw na isda at eco-friendly na isda na inaalagaan. Bangka, kumusta ang benta ng isda mo? Tapos na ang bentahan. Mahigit sa 100,000. Astig. Kung may magandang proyekto sa hinaharap, tandaan niyong isama kami. Huwag mag-alala, magkakaroon ng pagkakataon mula sa pagtawanan ng buong baryo hanggang sa biglang yumaman. Napakabilis ng lahat ng ito. Huwag magpaka-ambisyoso, huwag magmadali. Dahan-dahan, isang hakbang sa isang pagkakataon. Napatunayan na ng ilog na ito ang halaga nito. Susunod, gagawin kong doblehin ang halaga nito. Isang tao lang ang gagawa, isang ilog. Isang grupo ng tao ang gumagawa para sa buong nayon. Kung hindi aayusin ang mga bitak na ito, sa susunod na panahon ng pagbaha, delikado na. Bangka, gaano kataas kailangang itayo ang dike na ito? Kaysa sa pinakamataas na tubig ngayong taon, 0.5 meter higher. Leave enough margin. Ang haba ng iyong pag-iisip. Mas pinong ang mga butas ng bagong net, hindi makakatakas ang maliliit na isda, at mas matibay ang material, hindi matutumba ng baha. Ang kalidad ng tubig ang pangunahing bagay. Masama ang kalidad ng tubig, walang isdang mabubuhay. Dissolved oxygen ay 8.0. Dissolved oxygen ay 8.0. La level ay 7.2.
level ay 7 punto. Ammonia nitrogen ay 0.2. Ammonia nitrogen ay 0.2. Magaling! Ang pugad ng isda ay nagbibigay ng lugar para maglayas. Sa susunod na tagsibol, hindi na kailangang bumili ng mga tilapia. Meron na sa sariling ilog namin. Ang mga maliliit na alimango ay ilalagay sa mababaw na bahagi. Ang mga softshell turtle naman ay sa malalim na bahagi sa ilalim. Nang may hiwa-hiwalay na palayan, hindi nagkakaapekto sa isa't isa. Kumakain ng damo ang mga damong isda. Ang mga isdang alimango ay kumakain ng plankton. Ang mga isdang bulo ay kumakain ng zooplankton. Ang mga carps ay nagbubungkal ng putik. Bawat isa ay may kanya-kanyang antas. Hindi nag-aagawan sa pagkain. Akala ko, maraming dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng isda. Ang pag-aalaga ay dapat siyentipiko. Hindi pwedeng magpasawalang kibo. Bagong barko, kaya nitong magdala ng 3,000 kilo ng isda. Cold chain na tangke para sa preserbasyon. Mga kasangkapan sa paghihiwalay para sa mas mataas na kahusayan. Sa susunod, kapag manghuli tayo ng isda, susunod na tayo sa standardized na proseso. Manghuli, pagsasala, pagtimbang, pagbabalot, transportasyon ng malamig na kadena. Isang buo. Bangka, tama ba? Narinig kong maganda ang kalidad ng isda mo. Isda, ika-20 palapag, narinig kong maganda ang kalidad ng isda mo. Narinig ko na maganda ang kalidad ng isda mo, 20 DA floor, Yuan Building. Narinig ko na maganda ang kalidad ng isda mo. Wild freshwater fish. Tinitiyak na sariwa, nagdadala ng 2 beses sa isang linggo. Ayos, magkano naman? Wholesale price, mas mura ng 1 piso kaysa sa merkado. Pumirma na, para sa pangmatagalang pakikipagtulungan. Salamat, boss. Tinitiyak ang kalidad. Buo. Isdang wild. Interesado ako. Magpadala ng 1 batch ng mga sample para subukan. Walang problema. Bukas na ipapadala. Ha. 50 kilo araw-araw. Tinitiyak na sariwa. Makatarungang presyo. Ha. CJ, ganito na lang. Dapat maihatid bago mag-alas 7 bukas ng umaga. Pwede ba sa inyo? Yutang pating puti ang kasuotan. Yutang pating puti ang kasuotan, 3 restaurant. 3 restaurant, 2 pamilihan ng sariwang pagkain. Kasama ang maramihang pagbili ng mga mamimili. Naging matatag ang benta, pag-aalaga, panghuli, benta. Isang buong proseso ang naisaayos. Ito ang tunay na simula. Nandyan ba si Xiaozhu? Punong bayan, mangyaring maupo. Xiaozhu. Ikaw na ngayon ang pagmamalaki ng ating nayon. Noon, ang mga tao sa nayon ay mababaw ang pag-iisip. Hindi nila alam ang iyong kakayahan. Maraming nagkamali. Pasensya na kayo, nagpaumanhin ako sa inyo. Punong barangay, mga kababayan natin, hindi na kailangang maging formal. Pumunta ako ngayon para makipag-usap tungkol sa isang bagay. May 2 abandonadong ilog pa sa baryo. Matagal nang hindi ginagamit, walang nag-aalaga. Gusto kong ipasa sa iyo ito sa mababang presyo. Madali lang pag-usapan ang renta. Magaling ang iyong teknolohiya sa pag-aalaga. Mabilis ang iyong isipan. Kung maaari mong buhayin ang 2 ilog na iyon, hindi lang ikaw ang makikinabang. Maaari rin itong pasiglahin ang mga nakatigil na manggagawa sa nayon at dagdagan ang kita ng mga tao sa nayon. Isang bato, 2 ibon. Punong nayon, hayaan mong tingnan ko muna ang kalagayan ng 2 ilog. Hayaan mong tingnan ko muna ang kalagayan ng 2 ilog. Magandang kalidad ng tubig, sapat ang lalim ng tubig, sapat ang mga damo sa tubig, pwede nang alagaan. Ang malalim na lawa ay angkop para sa pag-aalaga ng pagong. Tatag ng antas ng tubig, ang temperatura ay angkop, ang sustansya ay maaari rin. Kailangan lang ng kaunting pagbabago para magamit. Punong bayan, 3 ilog, aking kukunin lahat. Ang renta ay ayon sa opisyal na pamantayan. Walang bawas. Ayos, magaling na bata, may pananaw, may pananagutan. Tama ang hinala ko sa'yo. Sa susunod, magtatayo ako ng maliit na kooperatiba sa pagsasaka. Bibigyan ng prioridad ang mga mahihirap sa nayon para magtrabaho. Sama-sama tayong kumita. Ayos. Babalik na ako para ayusin ang mga papeles. Narinig mo na ba?
Si Yusao ay magkokontrata ng 3 ilog sa buong nayon. Lahat ng 3 ilog. 3 ilog. Gaano kalaki ang saklaw niyan? Sabi pa niya, gagawa siya ng kooperatiba. Unahin ang mga tao sa ating nayon. Magkakaroon na ng kooperatiba si Yusao. Darating na ang magandang panahon para sa ating nayon. Ako ang unang magpaparehistro. Paghihiwalay ng mga isda, marunong akong maghugas ng isda. Malakas ako. Magdadala, ayos lang ang lahat. Gusto ko ring sumali. Masarap akong magluto. Pwede rin akong magluto para sa lahat. Suihua, kamakailan lang, sinabihan mo siyang magastos. Noon yon. Matagal ko nang gusto si Zua. May 3 sanga ang inilabas mula sa kanal. Mag-isa, unti-unting pinagsama-sama ang grupo. Ito ang landas na aking tatahakin. Unang itatayo ang kanal, pagkatapos ay maglalagay ng protektang harang. Sundin ang pamantayan sa operasyon ng Tongshanhe. Naintindihan na, panoorin mong mabuti, kailangang itanim ng malalim ang mga poste. Hindi bababa sa 2 talampakan sa lupa. Kung hindi kapag bumaha, matutumba lang. Ganito kalalim, dapat malalim para matibay. Yung mga post ko na sumasaklaw sa buong ilog at bundok, ay 2 talampakan ang lalim. Kahit dumaan ang malakas na pagbaha, hindi matutumba. Noon, ako lang mag-isa ang gumagawa. Ngayon, may tumutulong na. Iba na ang pakiramdam. Magandang buhay. Nasa hinaharap pa. Maliit na bangka. Naisip mo na ba ang pangalan ng kooperatiba? Tatawagin itong Kingston Bay Ecological Aquaculture Cooperative. Magandang pangalan. Ekolohikal na pagsasaka. May kalidad. Punong bayan. Narito ang mga alituntunin ng kooperatiba. Pakisuri. Maingat ang pagkakaisip. Prioridad na i-hire ang mga residente ng bayan. Babayaran ang sahod buwanan. May bonus pa sa katapusan ng taon. Para may pag-asa ang lahat. CJ, suportado kita. Gumagawa ang barangay ng sertipiko. Tutulungan ka sa mga proseso. Salamat, Kapitan. Salamat talaga kung magagawa mong pasiglahin ang ating baryo. Ako pa ang magpapasalamat sa iyo. 3,000 ang buwan ng sahod. May bonus pa sa katapusan ng taon. Mas maganda pa kaysa magtrabaho sa labas. Ako'y magpaparehistro. Pangalan, Zhang Dashuang. Anong mga espesyal na kakayahan? Malakas, kaya kong magbuhat ng bato at bag. Ayos, naitala na. Susunod. Zhuwa, nagparehistro din ako. Tia, anong gusto mong gawin? Pag-aayos ng mga pirasong isda. Paghugas ng isda. Pwede rin magluto. Mabilis ang kamay ko. CJ, ikaw ang bahala sa logistics. Magluluto ako para sa lahat. Ang galing, Zhuwa. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ng tita ng maayos. Mag-ingat kayong lahat. Magsuot ng waterproof pants kapag nagtatrabaho sa tubig. Okay. Kailangan higpitan ang lambat. Hindi dapat magkaroon ng mga kulot. Madaling makalabas ang isda sa mga kulot. Ginoong Yu, ayos lang ba ito? Higpitan mo pa ng kaunti. CJ, ito na ang tamang lakas. Ang instrumentong ito ay tinatawag na dissolved oxygen meter. Ilagay ito sa tubig. Maghintay ng 30 segundo. Tingnan ang pagbabasa. Kung mababasa 5, kailangan nang buksan ang oxygenator. Boss Yu, ang dami mong alam. Lahat ay natutunan ko. Sundan nyo lang, mabuti rin kayong makakaintindi. Kailangan malinis ang malalim na lawa para makapag-alaga ng pagong. Mataas ang pangangailangan ng pagong sa kalidad ng tubig. Boss Yu, mahal ba ang pagong? Ang pagong ay nagkakahalaga ng 56 piso kada kilo. Mas mahalaga ito kaysa sa karaniwang isda. Kailangan itong alagaan ng mabuti. Isang ilog naging 3 ilog. Mas maayos pa kaysa sa inaasahan ko. Mula ngayon, lahat ng 3 ilog ay papasok na. Sa formal na yugto ng pag-aalaga. Lahat ng 3 ilog ay papasok na. Sa formal na yugto ng pag-aalaga. Sa pangkalahatang ilog, karaniwang pangingisda. Sa ikalawang ilog, espesyal na pangingisda. Sa ikatlong ilog, pangingisda ng matambok na alimango at maliit na lobsters. Bawat isa ay may tungkulin. Kung may problema, hanapin mo lang ako. Naintindihan? Kapag dumami na ang tao, lumalakas na ang kapangyarihan. Hindi na ako mag-isa ang magdadala nito. Magandang araw sa King Shaiwan. Malapit nang dumating. Magpahinga muna tayo. Kain na tayo. Tia Kuihua, ang sarap ng niluto mong pagkain. Iyan ay, ang husay ko sa pagluluto. Kilalang kilala sa buong bayan. Bakit dati hindi ka ganito kasipag? Noon ay noon lang. Zhuwa,
Kumain ka pa ng marami, nagmamalasakit ka buong araw, ito at iyon. Nabawasan ka na ng timbang. Salamat, tita. Salamat sa anong bagay, ikaw ang pamangkin ko. Kung hindi kita alagaan, sino ang mag-aalaga sa'yo? Si Tita Kihwa ilang araw na ang nakalipas. Nang insulto pa kay Boss Yu na magastos. Huwag nang pag-usapan. Nagbago na siya ngayon, di ba? Kamusta ang ginawa mo ngayon? Abala ako buong araw. Nangangalay na ang mga binti ko. Bakit di ka pa nagpapahinga? Pahinga. Kailangan pa nating pumunta bukas. Nagtitiwala sa akin si Zuwa. Hayaan mo akong humawak ng logistics. Hindi ako pwedeng magkamali. Ngayon, mas iniintindi mo ang bata kaysa sa sariling anak mo. Dati, hindi ko siya pinahalagahan. Ngayon, kung makakatulong, mas mabuti na makatulong para sa kapayapaan ng isip. Sa wakas, nagising ka na. Medyo nahuli ka, pero hindi pa huli ang lahat. Tikman nyo, ito ang aking sariling inasnan na gulay. Masarap ito sa kanin. Tita Kihwa, sobrang bait mo naman, walang anuman. Tinutulungan nyo ang pamangkin ko sa trabaho. Ibig sabihin, tinutulungan nyo ang pamilya ko. Tita, huwag kang masyadong mapagod. Ibigay mo na lang ang ibang trabaho sa iba. Hindi ako napapagod. Wala rin naman akong ginagawa. Masaya akong tumulong. Kihwa. Muli siyang tumutulong kay Yusao. Alaynan, kooperatiba ng pamangkin ko. Siyempre, kailangan kong tumulong. Hindi mo naman sinabi yan dati. Dati, mababa ang tingin ko. Nagsabi ako ng mali. Pero malugod ang pamangkin ko. Hindi nagsasawa. Ngayon ay gagawin ko ng mabuti. Para pasalamatan siya. Si Tia Kihwa ay tunay na may magandang puso. Nga. Kung nagkamali man, nagkamali na talaga. Gawin mo na lang. Tita, sige, umalis ka na. Titingnan ko pa ang ilog. Bumalik ka na maaga. Huwag ka na namang maghintay hanggang madaling araw. Naiintindihan ko. Babaeng bangka. Alaynan. Sabi ng tiyahin dati ang mga kalokohan na iyon. Huwag mo na lang isipin. Tiyahin, nakalipas na iyon. Nakalipas na nga. Pero hindi pa rin makapagpatawad ang tiyahin. Ang hirap-hirap mo na. Hindi lang ako tumutulong kundi nagbibiro pa. Talaga namang nalilito ako. Tita. Hindi ka ba tumutulong ngayon? Sapat na iyan. Umalis na. Ang kalikasan ng tao ay talagang komplikado. Mahalaga ang pagkilala sa pagkakamali. Handang magbago. Ayos na iyon. Kahit ano pa ang nangyari noon, ngayon lahat ay sumusulong. Iyan ang pinakamahalaga. Xiao Zhou, ngayon, ikaw na ang pagmamalaki ng ating nayon. Noon, ang mga tao sa nayon ay mababaw ang pananaw. Hindi ko naunawaan ang iyong kakayahan. Maraming nagawa akong pagkakamali. Ako ang humihingi ng tawad para sa lahat. Ginoong punong barangay. Lahat tayo ay magkakapitbahay. Walang dahilan para maging estranghero. Dumating ako ngayon. May isa pang bagay na gusto kong pag-usapan natin. Sa itaas, nagtutulak sila ng subsidiya para sa agrikultura at pagpapalaki ng hayop. Inaplayan kita ng isang batch. Talaga. Ngayon, ikaw ang pangunahing mag-aalaga sa aming baryo. Legal na legal ang aplikasyon mo para sa subsidiya. Salamat, Kapitan. Huwag mo akong pasalamatan. Ito ay nararapat sa iyo. Naibalik mo ang 3 ilog. At nakapagbigay ng trabaho sa higit sa 10 tao. Lahat sa baryo ay nagpapahalaga sa iyo. Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin. Ha. Maliit na bangka, naghahanda ang bayan para sa isang eksibisyon ng mga produktong agrikultura. Inirerekomenda kong sumali ka. Dalhin mo ang iyong mga ekolohikal na isda para ipakita. Maaari itong magbukas ng iyong kasikatan. At makakakuha ka ng mga kliyente. Eksibisyon ng mga produktong agrikultura. Kailan? Sa 15 araw ng susunod na buwan. Ayos. Sasali ako. Tamang-tama, maipapakalat ang brand ng kooperatiba. Haha, magaling na bata. May pananaw. Maghanda ka. Pagdating ng panahon, dadalhin kita. Salamat, punong barangay. Pagtatanghal ng mga produktong agrikultura. Ito ay magandang pagkakataon. Kailangan kong maghanda ng mga dekalidad na isda. Kailangan ko ring gumawa ng mga materyales sa promosyon. Ang mga grass carp ay malapit ng umabot ng 1 libra. Ang silver carp ay kalahating libra. Ang mga pagong at mga hipon, maganda ang paglaki. Maliwanag ang kulay, buong-buo ang kaliskis, napakataas ng kalidad, walang problema sa pag-exhibit. Ang isda sa ilog na ito, mas mabilis lumaki kaysa sa Tongshan River. Maganda ang kalidad ng tubig, iba talaga.
90% ang survival rate ng softshell turtle hatchlings. Mabilis magparami ang maliit na hipon. Marami ng maliliit na hipon. Takot sa liwanag ang softshell turtle. Hindi sila lumalabas sa araw. Babalikan sila sa gabi. Ang karaniwang paglaki ng mga isda sa Tongshan River ay maganda. Ang ikalawang ilog ay may mga espesyal na isda na may mataas na kalidad. Ang ikatlong ilog ay may mga softshell turtle at maliliit na alimango. Mataas ang survival rate nila. Kooperatiba sa ekolohikal na pagpapalaki sa King Shiwan. Mga wild na isda, ekolohikal na isda, mga espesyal na isda, softshell turtle, alimango, tiwala sa kalidad, makatwirang presyo. Ang palabas ay isang bintana kung makakakuha tayo ng ilang malaking kumpanya. Sa negosyo ng kooperatiba, mas magiging matatag pa. Inay, sa susunod na buwan pupunta ako sa bayan para sa isang palabas at pamilihan. Palabas at pamilihan, magandang bagay yan. Inirekomenda ng kapitan. Ipakita natin ang ating mga isda para makahikayat ng mga customer. Kumusta na ang paghahanda mo? Nakahanda na ang lahat ng impormasyon. Dalhin mo ang ilang kahon ng mga dekalidad na isda. Mag-ingat ka, maging maingat sa daan. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito ng expo, kailangan nating ipakalat ang pangalan ng Kingstone Bay. Sa lahat, dahan-dahan lang. Mula sa isang basurang ilog hanggang sa 3 ilog, mula sa isang tao hanggang sa grupo. Magagandang araw sa King Shiwan. Kaka-start pa lang. Unang linisin ang basura, pagkatapos ay ayusin ang kanal, katulad ng proseso ng Tongshanhe. Huwag magtapon ng basura sa ilog. Itapon sa baybayin. Huwag hayaang mabulok ang mga damo sa uga dahil muling tutubo pa rin. Boss Yu, ilang taon na ang nakalipas nang bumagsak ang kahoy na ito. Parang bakal na ang pagkakatibay. Lumayo ka ng kaunti. Huwag humarang. Nakuha. Magpahinga tayong lahat. Kumain na tayo. Kumain ka ng marami. May mabigat na trabaho pa tayo mamaya. I set up muna ang upstream network. Itusok mo ng 2 talampakan ang lalim, gaya ng pamantayan sa Tongshanhe. Boss Yu, mas makitid ang ilog na ito kaysa sa Tongshanhe. Kailangan bang maikli ang pamingwit? Hindi na kailangan. Mas mahaba ang pamingwit, ayos lang. Yung sobra, nakabit sa baybayin, mas matibay. Ang kawad bakal ay kailangang ikutin ng 3 ulit. Magkabit ng matibay na buhol, hindi pwedeng mag-iwan ng bukas na buhol. Kapag dumaan ang baha, kapag naputol ang bukas na buhol, matatapos na. 3 ulit na ikot. Bumalik na ako dati at natapos na. Hindi sapat, 3 ikot ang masiguradong gawin. Mas mabuting gumugol ng kaunting oras. Hindi pwedeng magtipid sa trabaho. Ayos, nakatapos na sa pag-install ng lambat. Susunod na hakbang, sukatin ang kalidad ng tubig. Itaas ang antas ng oxygen. Dami ng dissolved oxygen ay 5.5. Medyo mababa. Ang ilog na ito ay katulad ng Tongshan River. Ang ilog na ito ay katulad ng Tongshan River. Ang ilog na ito ay katulad ng Tongshan River. Napakabagal ng daloy ng tubig. Kailangan ng oxygenator. Magkano ang isang oxygenator? Walang 800, 2 piraso, 1,006. Pero makakasiguro ito sa survival rate ng mga isda. Sulit. Tumaas ang dissolved oxygen. 7.0. Maaari nang magtanim ng mga GV. Ginoong Son, handa na ba ang pangalawang batch ng mga GV? Ihahatid bukas. Ilalagay ang mga tilapia sa gitna at itaas na bahagi. Ilalagay ang mga yellow catfish sa ilalim. Ihiwalay ang mga perch. Boss Yu. Bakit kailangang hiwalay na alagaan ang gurami? Ang bangus ay isang isdang kumakain ng karne. Kumakain ito ng maliliit na isda. Pinagsasama sa ibang isda. Lahat ng maliliit na isda ay kinakain niya. Natutunan ko ng marami. Hinati ang lugar na ito gamit ang manipis na lambat. Hiwalay na inaalagaan ang gurami. Hey, mga isda at hipon. Huwag silang papagutom. Mahal ba ang isdang bass? Nasa 3 hanggang 4 na puhunang piso ang 1 kilo. Mas mahal ito ng doble kumpara sa karaniwang isda. Kaya't kailangan itong alagaan ng mabuti. Ang malalim na lawa ang pinakamainam na lugar para sa pag-aalaga ng pagong. Malalim ang tubig. Matatag ang temperatura ng tubig. Tahimik, takot sa ingay ang pagong. Boss Yu, kailan darating ang mga itlog ng pagong? Darating sa susunod na linggo. Linisin muna ang malalim na lawa. Disimpektahin ito ng 1 beses. Kalihim na apog na tubig. Ibuhos sa buong lawa. Patayin ang mga parasito at mga bakterya. Maghintay ng 3 araw bago magtanim.
Mahilig ang mga maliliit na alimango sa damo sa tubig. Dito sila pinakaangkop ilagay. Mag-ingat na huwag silang makatakas. Pananggalang sa pagtakas. Kung magdadagdag ka pa sa tabi, makakatakas pa rin. Alimango, marunong gumawa ng butas. Marunong umakyat, hindi mapipigilan. Makakatakas buong magdamag. Gagawin mag-isa. Sa isang grupo ng tao na nagtatrabaho. Ang pakiramdam na ito, talagang maganda. Huwag palampasin habang dumadaan. Wild na isda sa King Shiwan, buhay at sariwa. Ito ay wild na isda. Wild na tubig na isda, garantiya ng kalidad. Tingnan mo ang kulay nito, ang mga kaliskis nito, kakaiba sa isdang pinapakain. Talagang iba. Magkano ang benta? 10 piso ang grass carp, 12 piso ang carp. 10 piraso ng isdang bangus, 6 na piraso ng pagong, 20 piraso ng hipon. Ayos lang, bibili ako ng ilang piraso para tikman. Kung masarap, bibili ako ng madalas sa hinaharap. Ikaw ay nagmamay-ari ng isang restaurant. Ang pinakamalaking seafood restaurant sa bayan. Hi Feng Lu, ikaw ay mula sa King Shibay. Narinig ko na ikaw ang nagkontrata ng 3 ilog. Narinig ko na ikaw ang nagkontrata ng 3 ilog. King Shibay Ecological Aquaculture Cooperative. Ako ang namamahala. CJ, ihatid mo bukas ang isang batch ng mga sample sa restaurant. Subukan natin ang kalidad, walang problema. Gaano karaming produksyon ang mayroon ang inyong pagong? Sa ngayon, ang pagong ay nasa yugto ng pagpapalaki. Inaasahang lalabas ito sa susunod na taon. May mga sample na ngayon. Tingnan mo muna. Maganda ang kalidad. Makipag-ugnayan ka sa akin kapag nagkaroon ng ani sa susunod na taon. Kamusta? Kooperatiba ng Ekolohikal na Paghahayupan ng King Shiwan. Narito ang aking business card. Makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras kung kinakailangan. Ngayon ay pumirma ng 2 potensyal na kliyente. Isda Chong. Nagdagdag ng higit sa 10 contact number Isda Chong isa. Isda Chong isa yuan. Nakapagbenta ng mahigit sa 1,000 yuan na isda. Yuan isda sariwa. Isda sariwa 100 yuan. Ayos lang 00 yuan, 13.35. Mas maganda ang nakuha ngayon kaysa sa inaasahan. Ang Haifeng Building ay isang malaking kliyente. Kung makakapagsin tayo, ay magiging matatag ang negosyo ng kooperatiba. Sa araw na ito ng trade fair, nakakuha tayo ng 2 potensyal na kliyente at isang malaking restaurant na interesado sa atin. Hahaha. Boss you. Kaya hindi na tayo mag-aalala sa pagbebenta ng isda. Kailangan pa rin nating magpatuloy sa pagsisikap. Ipadala ang mga sample. Dapat siguradong maayos ang kalidad. Xiaozhou. Ilang isda ang nabenta natin ngayon? Mahigit sa 1,000. Ngunit mas mahalaga, nakakuha ng ilang potensyal na kliyente. Makakapag-supply tayo ng matagal. Magtrabaho ng mabuti. Suportado ka ng mga magulang mo. Interesado ang may-ari ng Haifeng Building. Bukas, ipadala ang mga sample doon. Kailangan mong gawin ang kalidad ng pinakamahusay. Itong hito, makintab ang kulay, maganda ang sigla. CJ, itong koi, buong-buo ang kaliskis. Malaki ang sukat. CJ, piliin mo ang 2 pinakamalaki na softshell turtle. Alimango, pumili ka ng isang kahon na pinakabuhay. Magandang isda, buhay at sariwa. Unang klase ang kalidad. Boss, ang aming mga isda, lahat ay huli sa araw na iyon. Cold chain na transport. Tinitiyak na sariwa. Maganda, pinirmahan ko na ang kontrata. Sa hinaharap, 300 kilo bawat linggo ang ihahatid. Petsa ng pagkakaalam. Petsa ng pagtahi. Petsa ng pagtatapos. Mabigat ang trabaho ngayon. Sabay-sabay ang mga kargamento mula sa 3 restaurant. Zhang Dashuang, ikaw ang bahala sa paghuli ng isda. Laoli, ikaw ang bahala sa pag-uri at pagtimbang. Nakuha. Isang net, 3 net, ihiwalay ang malalaki, ibalik ang maliliit. Nagbebenta lang tayo ng mga dekalidad na produkto. Huwag nating sirain ang reputasyon. 120 libra ng grass carp. 120 libra ng grass carp. 250 libra ng carp, 80 libra. Kapat na, 50 libra ng shad. Sapat na ito para sa Hongyun Tower. Palitan ng susunod na batch, i-set ang temperatura sa 4 na grado. Pinakamahusay ang epekto ng pagpapanatili ng sariwa. Kapag naglo-load, dahan-dahan lang. Huwag mong saktan ang isda. Boss you.
Huwag kang mag-alala, magandang isda, sariwa at buhay na buhay. Napakataas ng kalidad. Ginoong Yu, lumalabas na mas maganda na ang iyong isda. Salamat sa papuri, Chef. Mas magiging maganda pa sa hinaharap. Ginoong Yu, ang ibinigay mong pagong ay napakaganda. Sabi ng mga bisita, masarap ito. Ang pagong ay aming, mga espesyal na produkto ng kooperatiba. Tiyak na kalidad, Boss Yu. Itong wild na isda mo, hindi katulad ng binibenta sa palengke. Malambot ang karne, masarap ang lasa. Gamit namin ay natural na damo. Atin ang mga butil na pagkain, hindi nag-aalok ng feed. Siyempre, mas mabuti ang kalidad. Maganda. Sa hinaharap, pang matagalang pakikipagtulungan. Ginoong Yu. Ginoong Yu, ang mga maliit na lobster ngayon ay talagang mabenta. Naubos ito sa loob ng kalahating oras. Mabilis dumami ang mga hipon. Sa hinaharap, tataas ang supply. Napakabuti. Tinanong ng mga customer. Sinasabi nilang ang mga hipon natin. Yuan, malalaki ang sukat. Yuan, matibay ang laman. 3 restaurant, dagdagan ng 2 pamilihan. Ngayong araw, nagpadala ng 700 libra. Kita ay higit sa 7,000. Pagkatapos ng 1 buwan, sa mga regular na kliyente, makakapagpadala ng 2,000 libra ng isda. Kita ay humigit kumulang 200,000. Mga kapatid, naihatid na ang lahat ng kargamento ngayon. Maganda ang feedback ng mga kliyente. Salamat sa inyong lahat. Sa kasalukuyang takbo, bawat isa sa atin ay makakatanggap ng bonus sa katapusan ng taon. Ngunit ang kondisyon ay, hindi dapat bumaba ang kalidad. Naiintindihan, ayos. Magdadagdag ng pagkain bukas. Tita Liu, magdadagdag ng ulam sa hapunan ngayon. Paparangalan ang lahat. Haha, magdadagdag ng ulam, diba? Magluluto ako ng sabaw ng isda. Magluto ng maliit na hipon. Tita Kihua, gamitin ang isda ni Boss Yu para magluto. Ito ay tinatawag na sariling produksyon at benta. Siyempre, ang isda natin, sariwa pa. Sinigang na isda ni Tita Kihua, sobrang ganda. Iyan ay, gawa sa sariwang ligaw na isda. Paano hindi magiging sariwa? Paano hindi magiging sariwa? Mula sa isang tao na nagbabantay sa isang sirang ilog. Hanggang sa ngayon, isang grupo ng mga tao, ang nakapaligid sa 3 ilog para kumain. Ang daang ito, tama ang tinatahak. Nasa tamang landas na ang kooperatiba. Ngunit mahaba pa ang daan, hindi dapat magpabaya. Patay na isda. Anong nangyari? Pumuti ang mga gills. May mga pulang mansa sa pader. Ito ay sintomas ng impeksyon sa bakterya. Ammonia nitrogen 0.8. Lampas sa limitasyon. Dapat ay nasa ilalim ng 0.5. Ang labis na ammonia nitrogen ay maaaring magdulot ng pagkalason sa mga isda. Kailangan itong ayusin agad. Tio Zhao. Sobrang taas ng ammonia dito. Nagsisimula nang magkaroon ng problema ang mga isda. Maaari mo bang tingnan? Dadalhan kita agad. Sobrang taas ng ammonia, impeksyon sa bakterya. Sinabi ko sa iyo, karamihan dito ay dahil sa labis na pagpapakain. Dahil sa pagbuburo ng natirang pagkain. Sobrang pagpapakain. Nagdagdag ka ba ng dami ng pagpapakain kamakailan? Malaki ang benta kamakailan. Gusto kong lumaki ng mas mabilis ang isda. Talagang nagpakain ako ng kaunti pa. Dami ng pagpapakain. Dapat ay batay sa pagkain ng isda. Ang mga natitirang butil na hindi naubos ay binuburo sa tubig. Tumaas ang ammonia nitrogen. Naging padalos-dalos ako. Unang binago ang tubig para dilute. Pagkatapos ay ginamit ang bacteria para adjust ang kalidad ng tubig. Sa loob ng ilang araw ay makakabalik na ito sa normal. Sa hinaharap, mahigpit na kontrolin ang dami ng pagpapakain. Simula ngayon, dami ng pagkain ay personal kong kontrolin. Ang dami ng pagkain sa bawat daluyan ay batay sa pagkain ng isda. Mas mabuting kaunti ang ibigay. Huwag lang sobra. 0.3. Ginoong Yu 0.3. Dahil ba ito sa malaking dami ng benta? Gusto mong lumaki ng mas mabilis ang isda? Ngunit ang pag-aalaga ay dapat may siyensya. Hindi pwedeng magmadali sa mainit na tofu. Ammonia nitrogen 0.3. Halos nagkaroon ng malaking problema. Hindi na dapat maulit ang ganitong pagkakamali. Huwag magpakain ng sobra. Dapat regular na suriin ang kalidad ng tubig. Kapag may problema, kailangang agad na ayusin. Huwag ipagpapaliban. Bangka. Sabi nila may problema sa ilog. Sobrang taas ng ammonia, may ilang isda ang namatay. Naayos na ito, walang anuman. Huwag kang masyadong mag-alala, dahan-dahan lang. Nanay, naiintindihan ko na.
Ito ay isang aral, hindi na mangyayari ulit. Normal ang kalidad ng tubig sa Tongshanhe. Nabawi na ang pangalawang ilog. Walang problema sa pangatlong ilog. Sinusukat ito 2 beses sa isang araw. Isang beses sa umaga, isang beses sa gabi. Kailangang i-record ang datos. Mabilis talagang nakakita ng problema si Boss Yu. Kung sakaling mamatay pa ang isang araw, mas marami pang mamatay na isda. Marami siyang natutunan. Kung hindi siya, hindi namin alam ang gagawin. Sa pagnenegosyo, hindi laging magiging madali. Pero basta't may tamang pamamahala at maagap na pagtugon, walang hindi malalampasan na pagsubok. Tuwing linggo, gagawin ang isang buong pagsusuri. Buwan-buwan ay magpapatawag si Lolo Zhu para magturo. Hindi pwedeng maulit ang parehong problema. Xiaozhou, Tiyo 2, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman, pumunta lang dito para tingnan. Nagawa na ang 3 ilog, lahat ay inaalagaan na. Ang Tongshan River ay nag-aalaga ng karaniwang isda. Ang ikalawang ilog ay nag-aalaga ng espesyal na isda. Ang ikatlong ilog ay nag-aalaga ng softshell turtle at maliit na alimango. Softshell turtle, mahal ba ang mga iyan? 9 kilo, 6 na po. Mas mahal kaysa sa karaniwang isda ng ilang beses. May anak kang katulad mo ang mga magulang mo. Swerte sila. Tito, swerte sila. Tito, meron ka ring pamangkin na katulad ko. Hindi naman masama. Anak ka. Lalong tumitamis ang dila mo. Hindi ako nagsasabi ng fable. Ito ang totoo. Magandang bata. Ipinagmamalaki ka ni Tiyo. Nandito ako sa tabi ng ilog, nakatira ng higit sa kalahating buhay. Hindi kailanman alam na ang ilog na ito ay makakapag-alaga ng isda. Tiyo, ang ilog na ito ay palaging makakapag-alaga ng isda. Pero dati walang gumamit ng tamang paraan. Yung tamang paraan na sinasabi mo ay yung natutunan mo. Anong teknolohiya? Teknolohiya sa aquaculture. Nilinis ang kanal at inayos ang kalidad ng tubig. Nag-install ng oxygenator. Siyentipikong pag-aayos. Bawat hakbang may kahalagahan. Ganito pala iyon. Nabuhay ako ng mahigit 50 taon. Bago ko nalaman ang tungkol sa pag-aalaga ng isda at kung gaano karaming kaalaman ang kailangan. Sa pag-aalaga ng isda, unahin ang pag-aalaga sa tubig. Ang kalidad ng tubig ang batayan. Itong aparato ay tinatawag na dissolved oxygen meter. Ilagay ito sa tubig. Tingnan, ang dissolved oxygen ay 7.5. Ibig sabihin, sapat ang oxygen sa tubig. Hindi kakulangan ng oxygen ang mga isda. Kapag mas mababa sa 5, kailangang magpatakbo ng oxygenator. Kapag mas mababa sa 3, lalagay ang mga isda sa panganib. Maaaring magpalutang. Naiintindihan ko na. Pasok sa ilog, 7.8. Ikalawang ilog, 7.5. Ikatlong ilog, 7.2. Lahat nasa normal na saklaw. Salamat, Tiyo. Salamat sa hirap. Anong hirap? Karapatan lang naman. Boss Yu. Ang net na ito ay hindi bababa sa 200 Jin. CJ, pag-aayos at pag-impact. Ngayon ay kailangang ihatid sa 3 restaurant. Ang mga palos na bangus na ito ay ang bilis lumaki. Mas malaki na kaysa noong nakaraang buwan. 1 buwan pa ang itatanim, pwede nang ilabas sa merkado. May 2 kliyente na nagtatanong. Ang antas ng oxygen ay 7.6. Ang temperatura ng tubig ay 22 grado, normal. Tiyo, salamat sa iyong pagsisikap. Anong pagsisikap? Ako ngayon ay isang sertipikadong teknisyan. Magpahinga na tayong lahat. Umin ng 1 mangkok ng sabaw ng isda bago magtrabaho. Tiyak Kwihua, ang sarap ng sabaw ng isda na niluluto mo. Siyempre naman, sa atin sariling isda. Sariwa pa nga. Inay, para kanino ba ang mga tuyo na ito? Gusto ng kapitbahay na si Tiazhao na bumili ng 10 kilo. Tinulungan ko siyang ipagpag ito. Ngayon, lahat sa baryo ay nagmamadaling bumili ng isda natin. Kulang na kulang. Tatay, ang kita ng kooperatiba ngayong buwan ay umabot na sa 8,000. 8,000? Alainan, 3 ilog ang nangingisda, kasama ang mga hipon. Doble ang kita kumpara sa nakaraang buwan. Maliit na bangka. Hindi ko akalain, nanay. Talaga namang kaya mo. Ayos. Ayos lang. May bagong hearing ang kooperatiba ng mga bangka. 3,500 isang buwan. Nag-apply na ang manugang ko. Tumutulong sa pag-uri-uri ng isda sa tabi ng ilog. Sino ang mag-aakala? Yung sirang ilog, talagang makakapag-alaga ng isda. Suihua. Hindi ba't sinabi mo noon na siya'y magastos? Natatakot lang akong malugi siya. Ngayon, umuunlad na ang pamangkin ko. Masaya na ako. Ha ha ha.
Noong nakaraang taon, nagtatayo ako ng mga poste dito. Pinagtatawanan ako ng buong baryo. Ngayon, 3 ilog ang nagbubunga. 10 tao mula sa baryo ang nagtatrabaho sa kooperatiba. Natutunan ng tiyuhin kong sukatin ang kalidad ng tubig. Ang tiyahin ay namamahala sa logistics. Hindi na nag-aalala ang mga magulang ko tungkol sa pera. Lahat ng ito ay sulit. 3 ilog. Patuloy pa rin ang agos. Bangka, kumakain na, dumating na, magandang araw sa King Shiwan.